Sa kabila ng mega oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos ang lagay ng supply ng petrolyo ng Pilipinas. Yan at iba pang issue, sinagot ng Pangulo ng makapanayam ng media sa pagtapos ng kanyang working visit sa Amerika. Tinutukan ni Joseph Borong. Sa harap ng krisis sa Middle East, pagsisiguro ng Pangulo may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas at hindi dumadaan sa Strait of Hormuz ang krudong kinukuha ng Pilipinas. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So para maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far. Hihintayin daw muna talaga ng Pangulo ang committee report ng Kongreso bago niya sertipikahan na urgent ang mga panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo. Hiniling ng Pangulo sa Kongreso na kapag pumalo ng $80 kada bariles ang presyo ng krudo ay pwedeng gumamit ng emergency powers. Actually, I will declare it as urgent because there's no point declaring it as urgent before the committee report has been completed. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the President. Yun lang ang hiningi. Sa talumpati niya sa harap ng special plenary session na inorganisa sa United Nations para sa kampanya ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, nanawagan ng Pangulo para sa kapayapaan sa gitnang silangan at sa iba pang lugar na may sigalot. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. At sa kampanya para sa isang Security Council seat, sinabi ng Pangulo na handa raw ang Pilipinas na gampanan ang papel na ito, lalo pat matagal na ang kooperasyon ng Pilipinas sa United Nations. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. I stand before you to humbly petition for your support for the Philippines. Sa pagkampanya ni Pangulong Bongbong Marcos para maging non-permanent member tayo ng UN Security Council, binigyan diin niya at halaga na simula ng buuin ang United Nations, isa tayo sa mga founding members ito, ay kutawang na ng UN ang Pilipinas. At kung papalarin at maging miyembro tayo ng Security Council, ay pagpapatuloy ng Pilipinas ang ganyang klaseng kooperasyon. Sabi ng Pangulo, kung ang matagal na relasyon ng Pilipinas at United Nations ang titingnan, ay magandang tsansa ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat para sa taong 2027 hanggang 2028. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, hindi naman nangangamba ang Pilipinas kung may issue ang bansa sa pagitan ng ilang bansa tulad ng China. How does China think of our campaign to be a member? May ano ba? Ano ba? It's a family of nations, so may mga perceptions sila, but this is the UN. So it depends who is going to support us. Kung may China ba, nag-object ba siya? You cannot object to election. Okay. Ayaw mo, magboboto. Gusto mo. Two-thirds ng 193 na mga miyembro ng United Nations ang kailangan ng Pilipinas para maging non-permanent member ito ng UN Security Council. Sa June 3 ang magiging botohan para dyan. Ilang beses na naihalal na miyembro ng UN Security Council ang Pilipinas noong 1957, 1963, 1980 at 2004. Mula rito sa New York, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.